Magandang araw mga kapartes ko. Ang aking ginagawa tuwing umaga, ang routine ko is nagpapakain ako ng aking mga alagang ibon. Mahilig kasi ako guys sa ibon, mga kalapati, ganyan. Ang ginagawa ko, pinakakain ko na yung paggising ko sa umaga, linilinis ang kanilang mga painuman, patukaan, palit lahat para hindi sila magkasakit. Binibigyan ko sila ng mga vitamins, meron din silang mga vitamins at saka mga gamot. Dahil ang ibon ay madaling magkasakit. Pagkatapos ko naman guys yung patukuhain at pakainin sila, lilinisin ko naman itong sahig. Gawa kasi itong aso ko guys, nag-iisang aso ko, 8 years old na yan siya. Yan ay Japanese Spitz. Bali lilinisin ko yung sahig kasi dyan siya umiihi, dyan rin siya tumatay. Kaya pag hindi mo nalinis, hindi mo nasabon at na Clorox, medyo mapanghi siya guys. Maangot ang amoy niya, kaya ginagawa ko everyday ko siyang binabrush, sinasabon, kino-Clorox, sinedisinfectant ko kasi siyempre ang ihi ng aso ay masakit sa ilong. Kaya everyday ko rin siyang binabrush, nililinis, sinasabon ng may Clorox. Ayan ang ginagawa ko, mga ilang ulit ko yung babrushin hanggang sa wala nang amoy yung panghi ng aso. Mapanghi kasing ihi ng aso guys. Tapos pagkatapos ko naman guys dyan, lalaruin ko ng konti yung aking mga ibon. Itong aking talking bird, Indian ringneck. Nagsasalita yan guys. Tapos syempre, yung iba kong mga ibon, meron ako dyang mga African lovebirds, mga paborito ko, na andyan yung mga sonata ang kulay. Meron naman dyang mga, yung mga blue violet ang kulay. Meron dyang colorful, yan. Red, orange, blue, green. Meron naman dyang mga tawag dito, meron din ako dyan guys na Alps 1. Dalawa kasing klase yung Alps 1, Alps 2. Yung Alps 1 yung walang eye-ring sa mata. Meron din naman ako guys na parakeet, dalawa na lang yung natira. Napakadami niyan guys, dati pinagbibenta ko kasi sobrang dami na. Meron din akong kakatail. Ito ang aking paborito, si Pogi. Yan ang aking linalaro lagi na lovebirds. Katapos ko naman guys sa labas, sa nanay ko naman ako, sikasuhin ko, pinapaliguan ko na yan siya. Tapos papakainin, painumin ng gamot, tinaasikaso ko yan guys. Kaya nangyayari, hapon ako nakakapagbukas ng tindahan ko. Napapabayaan ko na nga ang pagtitindan. Tapos naglilinis pa ako ng bahay. Binabakyong ko muna yan lahat, pati mga kailali-ilalima. Kasi yung mga buhok ng nanay ko, minsan nanlalagas. Kailangan bakyumin para mawala yung mga buhok-buhok, mga likabok. Everyday yan guys, na ganyan ang aking routine. Pag mulat ko ng mata, lilinisin ko yan hanggang sala, hanggang kwarto, hanggang kusina. Yan. Tapos binila ko na lang siya guys ng portable toilet kasi nahihirapan akong buhatin siya papunta sa CR. Kaya binilang ko siya ng portable toilet. Tapos ang gagawin ko, mamaping ko naman yan ng may Clorox at may Downy para medyo fresh ang amoy kasi medyo minsan, siyempre matanda, medyo mapanghi niya ng ihi. Misa kasi naapaw yung diaper niya kahit medyo may mapalitan, ihi sila ng ihi. Tapos ko naman guys, uhugasan ko naman ngayon yung mga pinagkainan ng nanay ko at ng stepdaughter ko. Yan, hugas naman. Tapos nang guys, hakit ako sa taas naman guys. Doon naman ako mag-uumpisa uli na yung akin nilabang kaninang umaga ay akin namang isasampay. Yung akin namang sinampay nung nakaraang araw ay akin namang tutupiin. Ang nangyayari dyan, laba, tupi, sampay. Pag cycle lang siya. Pagka magkabukod kasi yung washing machine ng nanay ko at saka namin, yung sa nanay ko kasi bukod yun. Hindi kasi pwedeng isang washing machine lang, wala nang oras na mangyayari, kaya dalawang aking Yung dating mga nakasampay na, yung tuyo na, tinapat ko yung sa likod ng aircon, yung sampayan na sa nanay ko para mabilis matuyo, gawa ng araw-araw ko nilalaban yung mga bedsheet niya, saka yung mga kumot, kasi naiihian nga niya minsan. Tapos itong amin naman dito sa harapan sa terrace sa taas, dito ko naman siya sinasampay yung aming mga damit. Ayan. Yan, sinasampay ko. Tapos sa nanay ko, tutupiin ko. Ibababa ko naman yan sa baba. Yan naman isusuot na naman niya. Pati mga bedsheet, mga cover ng kanyang mga wheelchair. Kasi yung kanyang mga panglatag ay may mga pasip-sip ng ihi. Sa kama at sa wheelchair niya. Kasi matatanda na nga. Kasi nagtitinda pa nga ako. Pag iniwanan ko siya, napalta ko na siya ng diaper na malalaki. Then, meron siyang pansapin sa ihi. Just in case na mapuno yung aking diaper na sinuot ay hindi agad basta kakalat ang ihi niya sa mga wheelchair, sa mga bedsheet niya. Kaya yung kanyang mga panlatag ay pansip-sip ng ihi, yung medyo makapal, mahirap nga lang laban. Kaya nangyayari, everyday ako naglalaba. Ayan, tapos na ako guys magsampay. And then pagkatapos ko naman magsampay guys, siyempre medyo pagod na, agang-aga, bababa na ako at maghahanap buhay naman, titinda naman ako. Salamat po mga kaparites ko, thank you.